Gusto mo ba ng bagong manga series na may solidong aksyon at malalim na kwento? Dito sa Kagurabachi, tatalakayin natin kung bakit mabilis nitong nakuha ang atensyon ng mga fans at kung bakit nga ba usap-usapan ang husay ng pagkakasulat nito. Simulan na natin agad ang unang kabanata. Sa umpisa nga ng chapter 1 ay makikita ang mag-amang papunta sa kanilang workshop habang nakuha pa nga magbiro ng tatay na kaya daw maganda ang panahon ng araw na yun ay para makapaglaro sila ng binatang si Chihiro sa labas na tila kinainis naman ito. Tipikal na reaksyon ng isang nagbibinata sa kanyang amang nagbibiro. Kasunod nga nito, makikitang nagumpisa na silang kumilos sa kanilang trabahong paggawa ng mga sandata. Dito, pinakilala sa atin ni Chihiro ang kanyang ama na si Kunishiguro Kohira, ang pinakasikat na panday o blacksmith sa buong Japan. Ito ay dahil gumagamit siya ng espesyal na teknik upang gumawa ng mga makapangyarihang sandata. Ang tanren, isang mahalagang proseso sa paggawa ng Japanese sword o katana. Ang tamahagani steel, isang bakal na gawa sa iron sand, ay pinupukpok hanggang namipis, tinutupi at pinupukpok ng paulit-ulit upang tumibay hanggang makamit ang eksaktong carbon content. Nang sa ganun, ang piraso ng bakal na ito ay mag-transform upang maging isang maganda at makapangyarihang katana. Habang si Chihiro naman ay dumadaan sa matinding training ng pagpapanday sa araw-araw dahil itong kanyang ama ay palaging seryoso pagdating dito. Taliwas sa pangkaraniwan nitong pag-uugali tulad na lang ng ipinakita sa kasunod na panel. Makikitang nakikipag-usap ito sa mga alagang isda. Tinanong nga ni Chihiro ang tatay niya kung sumasagot ba ang mga isda. At sinabi lang nitong gusto daw ng mga isdang matuto. Ito ay thought process lamang ni Chihiro habang nagtatrabaho sila. At kung aalalahanin nga raw niya, si Kunishige rin daw ang nagdala ng mga isdang yun sa kanila. Isang araw nga ay umuwi na lang itong may dalang mga goldfish na nagpasimangot naman sa mukha nitong si Chihiro sapagkat alam nga niyang siya rin naman ang mag-aalaga ng mga ito. Dagdag gawain lang sa kanya. Pero sumagot naman ang kanyang ama na ayos lang daw dahil magdadala naman daw ng swerte ang mga goldfish na ito sa kanila. No choice naman itong si Chihiro kaya tinanggap na lang niya kahit dagdag responsibilidad lang yun. Kasunod nga ay ang pagbalik ng scene sa workshop ng mag-ama kung saan ay abala sila at dedikado sa kanilang ginagawa. Maya-maya pa, nagyaya na itong si Kunishige na kumain na dahil napapansin niyang namamagana ang braso ng anak, kakapukpok at nagbiro pa siyang mas malaki na ang braso ni Chihiro kaysa sa kanya. Sakto namang palabas na sila nang dumating ang isang bisita na ipinakilala ni Chihiro sa atin bilang si Mr. Shiba, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Sa lamesa nga ay nakikipaglaro ito sa mga goldfish habang kinukumusta si Chihiro at ang kanyang progress sa kanyang training. Dahil si Kunishige umano ay isang napakagaling na teacher at 15 years ago, nung panahon ng Seitei War, ay masikat pa ito kaysa sa mga katulad niyang aktwal na lumaban sa digmaan. Dahil ang mga espadang ginawa ni Kunishige ay siya mismong nagtapos ng digmaan. Dagdag pa niya na napakaraming buhay ang naligtas ng kanyang ama at hindi dapat kalimutan ni Chihiro na ang kanyang ama ay isang bayani. Sumagot naman si Chihiro na daan-daang beses na niyang narinig ang bagay na yon. Na sinagot naman ni Mr. Shiba, nakita pa rin naman sa mga mata ni Chihiro na natutuwa ito pag naririnig ang kwentong yon. Dagdag pa niya na nakikita niyang magiging kasing galing din ito ni Kunishige pagdating ng araw. Sinagot naman ulit ni Chihiro na narinig na rin niya iyon. Ngunit nagbiro naman itong si Mr. Shiba na meron pang hindi naririnig itong si Chihiro. At yun ay ang pag-admit nga ni Mr. Shiba na siya ay madaldal. Kasabay nga nito ay ang pagpapaalam na nitong aalis na. Samantalang, malalim naman ang iniisip ni Kunishige kaya tinanong siya ni Chihiro kung ayos lang ba ito. Sinagot naman ng tatay niya na inaalala nito ang nalalapit na 15th birthday ni Chihiro. At kung plano nga ba ng batang ipagpatuloy ang pagiging swordsmith, ay dapat na nitong malaman ng ibang madidilim na bagay kaugnay sa ganitong propesyon. Tila alanganin naman itong si Chihiro na subang-ayon dahil inaakala niya na nagbibiro lang ang kanyang ama at sinabi nga niyang seryoso siya sa pagiging isang swordsmith at gusto niyang sundan ang yapak nito. Kasunod nga nito ay ang pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay at makikita ang isang katana na nakadisplay. Sinabi nga ni Kunishige na marami pang nakatambak na tulad nito sa kanilang basement. Mga katanang ginawa bago pa man isilang si Chihiro. Mga katanang ginamit noong digmaan. Sinambit ni Kunishige na kahit nagbibigay daan ng mga ito sa panibagong kinabukasan,
hindi dapat isinasawalang bahala na ginagamit pa rin ito para pumaslang. Kasabay ng paghiwa niya sa Gosa, ay sinambit niyang bilang mga panday, parte pa rin sila ng kamatayang iyon. At kung mapunta ito sa kamay ng masasamang loob, maaari itong kumitil ng mga mabubuting tao. Mga bagay na dapat ding isinasaalang-alang nila bilang isang swordsmith. Ang nararapat lamang umano na gumamit ng mga katana ay ang mga taong may dedikasyon na sugpuin ng kasamaan at protektahan ang mga mahihina. Prinsipyo at pananagutan na dapat ay meron din silang mga swordsmith. Dagdag pa niya na darating ang araw na ibebenta ni Chihiro ang kanyang unang katana at tinanong niya ito kung kaya ba niyang pasanin ang bigat na pananagutang iyon, na sinagot naman ni Chihiro na hindi niya masasabi sa ngayon, pero iginiit niya na siya ay determinadong ituloy ang pagiging isang panday. Sumang-ayon naman si Konishige na ikinagulat nitong si Chihiro, kaya napatanong na lang ito kung yun na ba lahat yun. Sinagot naman siya ng kanyang ama na kung yun ang kanyang nararamdaman, ay wala na itong dapat gawin kundi magtiwala sa kanyang anak. At yan nga ang simula pa lamang ng chapter 1 mga kaibigan. Kung gusto ninyong ituloy pa ang pagkukwento, ay mag-comment lang kayo at pindutin na rin ang follow at subscribe button para maging updated sa next chapters. This is Kuya Neon, power off!